So hello guys, welcome to my video for today. So ito, gawa lang ulit ng making video. So yung gagawin kong video ngayon, about ulit sa Iglesia ni Cristo. At about ulit kay Epifanio Labrador. About ito sa paninira ni Epifanio Labrador sa Iglesia ni Cristo. Kasi ngayon, may napanood ako hindi ko naman siya pero sa title pa lang nakita ko na na napahiya daw ang Iglesia ni Cristo kasi natuloy pa rin yung impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte. At hindi na daw pinakikinggan ang Iglesia ni Cristo. Kaya nagsipirma yung mga congressman na nakaupo ngayon sa Kongreso. Pinirmahan yun kasi hindi daw pinansin ang panawagan ng Iglesia ni Cristo. Mr. Epifanio Labrador, tatanungin kita. Sa tingin mo, Iglesia ni Cristo lang ba ang nagsabi na huwag nang i-impeach si Vice President Sara Duterte? Hindi lang ang Iglesia ni Cristo ang nagsabi niyan. Yung mga DDA supporters pa at saka mga Pilipino. Kahit nga Ilocano, may mga nagsasabi na huwag nang i-impeach si Vice President Sara Duterte. Kahit nga rin si Marcos Siya nga rin nagsabi, si BBM wala tayong magagawa doon kung pinirmahan nila yun. Kasi ang Iglesia ni Cristo, gumawa yan ng rally para pagbatiin at pagkaisahin ang dalawang grupo. Si Vice President Sara Duterte at si President Bongbong Marcos. Ulitin ko siya para pagbatiin si Vice President Sara Duterte at si President Bongbong Marcos. Yun yung isang layunin ng rally ng Iglesia ni Cristo. At saka sinuportahan nila yung sinabi ni Bongbong Marcos. Alam nilang makakabuti rin sa bansa na wag nang i-impeach si Vice President Sara Duterte kasi makakagulo lang yan sa bansa. Ulitin ko, makakagulo lang yan sa bansa. Tama din naman. Ituloy nyo yung impeachment kay Vice President Sara Duterte para magkagulo ng mga Pilipino. Ang Iglesia, tatayo at tatayo pa rin yan kahit ma-impeach si Vice President Sara Duterte or hindi. Mananatili pa rin yan na nakatayo. Hindi yan mawawala, hindi yan kagaya ng mga presidente dyan na kagaya ni Bongbong Marcos. Hindi naman forever yung posisyon ni Marcos Kung tutusin nga, marami yan nabudol na Pilipino Marami siyang pinangako na hindi nagawa. Yung sinasabi ng Uniteam, anong nangyari ngayon? Nasira dahil sa kanya, dahil sa mga tao niya. Ang Iglesia, marami nang dinaan ng pagsubok yan. Ang Iglesia ni Cristo, marami nang umusig dyan. Hindi lang ikaw, Mr. Epifanio. Ako, saksi ako dyan kasi ako dati yung Iglesia ni Cristo. Kahit natiwalag na ako, alam ko pa rin yan. At isa rin ako sa dating umusig sa Iglesia ni Cristo. Mananatiling nakatayo yan kasi ang Iglesia ni Cristo, hindi naman nang focus yan sa politika talaga Ang mangaral sa aral ng Diyos at salita ng Panginoong Diyos. Yun ang focus niyan. Hindi para makipag-away or makigulo sa politika. Sasabihin mong napahiya ang Iglesia ni Cristo, nung pakialam ng Iglesia ni Cristo kung impeach si Vice President Sara Duterte, desisyon nila yan. Kasi may karapatan naman ang congressman magdesisyon kung gusto nila lang o hindi. Pero tingnan mo, dyan sa Kongreso, may mga nagawa ba yung mga yan? Mga buhaya naman yung mga yan Pero nung ginawa yun sa INC, tingnan nyo, ang Iglesia ni Cristo. Ang Iglesia ni Cristo na natiling nakatayo. Tandaan mo yan, Epifanio Labrador. Andyan na yung siniraan yung Iglesia ni Cristo na kurap. At andyan na yung minura nyo si kapatid na Eduardo B. Manalo at tagapamahalang pangkalahatan, ang minamahal na tagapamahalang pangkalahatan at nirerespeto bilang tagapamahalang pangkalahatan na Iglesia ni Cristo dito sa lupa na si kapatid na Eduardo B. Manalo. Panay murang inabot sa iyo, Mr. Epifanio, pero pinatulang ka ba? Hindi. Andun tayo may demanda, pero normal lang yung demanda na yun. Gawa ng may pagbibintang Kagaya sabihin nyo, may killer na yung Iglesia ni Cristo. May private army, mamamatay. Na kung ano-ano pa. Siyempre, pinakadabiswi ngayon doon, sa korte patunayan mo. Siguraduhin mo na totoo, pero kung hindi totoo yan, siguraduhin ko sa'yo mapapahiya ka. Kasi panay lang paninirang ginagawa nyo kung gusto nila i-impeach si Vice President Sara Duterte, di-impeach nila. Anong pakialam ng Iglesia ni Cristo dyan?
Wala naman silang magagawa. Gusto talaga impeach yan. Yung nagsabi lang naman ng Iglesia ni Cristo at naglabas lang naman ng layunin nila kung ano yung gusto nilang mangyari. Pero ang desisyon nasa inyo pa rin. Kung yung boto naman ang iniintindi nyo, kayo na nga nagsabi na ano lang sila minority lang sila, hindi sila ganun karami. So, andun na yung sinasabi yung panakot daw ang boto ng Iglesia ni Cristo. Hindi naman ganun kadami ang Iglesia ni Cristo kung kumpara mo sa mga botanteng Katoliko at sa ibang reliyon. Pero ang pagkakaiba lang talaga, ang Iglesia may pagkakaisa. At may kinikilalang isang Diyos. Ang Iglesia ni Cristo may Diyos yan Tunay na Diyos Ng mga politiko, ang Diyos nila, ang Diyos ng mayan, pera Kagaya mo, Mr. Epipanyo, ang Diyos mo, pera Kaya okay lang kahit siraan mo ang Iglesia ni Cristo, pero tignan mo nangyayari sa buhay mo, may katahimikan ba? Kaya wag mong husgahan ang Iglesia ni Cristo kasi hindi mo rin alam kung anong kakayahan ng INC kasi hindi naman gaganti ang tagapamahalang pangkalahatan sa iyo at ang mga miyembro Ang gaganti sa iyo yung Panginoong Diyos ng Iglesia ni Cristo. Kaya para sabihin ko sa iyo, Mr. Epipanyo, yung paninira mo sa Iglesia ni Cristo, itigil mo na yan kasi wala kang mapapala dyan. Masisira at masisira ka lang dyan. Masyado kang pakilamero. Wala ka namang alam pagdating sa INC. Puro ka lang paninira. Kaya ikaw, Mr. Epipanyo, tigilan mo na ang Iglesia ni Cristo. Tigilan mo na yung paninirang yan kung ayaw mong maligaw ng landas. At ayaw mong abutan ka ng ganti ng Diyos ng Iglesia ni Cristo. Kasi ang Diyos ng Iglesia ni Cristo, iisa lang, ang Ama. Hindi yung sinasabi mo ang Diyos namin, si Ka Eduardo B. Manalo. Hindi namin Diyos ang mga Manalo. Nirerespeto lang namin sila kasi silang tagapamahalang pangkalahatan. Nirerespeto namin sila bilang tao, bilang miyembro ng Iglesia ni Cristo. Hindi kagaya mo na wala kang respeto sa kapwa mo. Kaya sana magising ka na sa katotohanan, Mr. Epipanyo Labrador. Na tigilan mo na ang Iglesia ni Cristo. So yan lang guys, hanggang dyan lang yung video po today guys. Maraming salamat guys, hanggang sa aking masusunod na video.